What's up mga kapitbahay? Happy Eastern Sunday! Eastern? Ay basta, maligayang araw ng pagkabuhay. Nasa biyahe na nga ako papunta sa church nang makita ko itong mga moryon na nag-iikot-ikot at namamasyal dito sa may plaza ng Camille at sa may Kapitolyo. Nakakamiss naman nga ang mga ganitong eksena kapag kamahal na araw. Yung tipong kahit nakakatakot sila, gustong-gusto mo pa rin silang makita. Anyways, kagaya nga na sinabi ko kanina, papunta nga pala ako ng church kasi Sunday ngayon. Sunday is a church day. Commute muna tayo for today kasi wala pa tayong sariling car natin. Bale, 3 sakay mula sa amin hanggang sa church. Medyo malapit lang naman siya kasi within the city lang din naman. Kaya lang, wala naman tayong pwedeng masakyan na mula sa bahay hanggang sa church na. Medyo expensive kapag ka ganon. Special trip kumbaga, pero dahil medyo nagtitipid tayo, edi tiis tayo sa 3 sakay. Bale, sakay ka ng trike papunta sa bayan, tapos bayan hanggang sa 5, tapos 5 hanggang sa kanto ng church. Pero hindi pa yun doon nagtatapos, maglalakad ka pa paloob, syempre. Kasama ko nga pala dito ang aking brotherhood papunta sa church. At pagkadating nga namin sa kanto ng papunta sa church, edi it's time to walk na. Malapit naman sa bayan dati ang church, kaya lang, ang binigay ni Lord na lupa para sa church ay dito nga sa medyo bukid. Ay tingnan nyo naman ang paligid, napakaganda. Pinaka gusto ko talagang face ng bukid ay yung babago pa lang siyang bubunga. Yung tipong sobrang green ng paligid, tapos nakaka-act siya sa mata at nakaka-relax kasi nga sobrang berde ng paligid. At habang kami nga ay naglalakad, bigla kami nadadaanan? Bigla kaming nadaanan dito ng isa naming churchmate. Kaya, syempre, magpapabebe pa ba kami? Sakay na kagad. At ilang minuto nga lang ay nakarating na rin kami dito sa aming church. Nakakamiss din nga kasi ilang weeks din bago ako nakapag-church ulit dito. Kasi nga, di ba, ang work ko ay sa Victoria. Medyo malayo sa city. Kaya naman, minsan lang din ako makauwi dito para makapag-church. Kaya naman, excited din ako para sa araw na ito. Ilang minuto nga lang din ay nagsimula na rin. At saktong-sakto nga lang ang dating namin para sa pagsisimula ng gawain. Iba talaga yung feeling kapag nakakapagsimba ka talaga sa church kesa yung nanonood ka lang sa live. Dahil nga kapag nasa Victoria ako at hindi ako nakakauwi pag weekends, ay live lang ang pinapanood ko para makapakinig ng Sunday service. Do acceptable naman siya kasi ginawa nga ni Pastor ang pagla-live para naman yung mga churchmate namin na nasa malayo at hindi na kayang pumunta sa church kapag ka Sunday at saka yung may mga trabaho ay nakakapakinig pa rin ng Word of God through live. Kaya para sa mga kapitbahay ko dyan, kung wala naman kayong reason para hindi makapunta sa church, ay go to church na lang naman. Mas masarap sa feeling yung nakakapag-worship ka ng maayos sa loob ng church. Walang distraction, walang hugasin, walang labahin. At kung hesitant pa nga kayo na pumunta sa church, pero gusto nyo pa rin naman makapakinig ng Word of God, ay pwede naman kayong manood ng live namin. Bukod sa Sunday worship, ay nagkakaroon din ng live ang church kapag ka prayer meeting Friday ng gabi yon. Anyways, natapos na nga pala ang praise and worship, kaya ngayon naman ay makikinig na tayo ng Word of God. Dahil nga Eastern Sunday naman ngayon, so ang topic ni Pastor ay tungkol sa muling pagkabuhay ni Lord, kung paano siya nag-sacrifice para sa ating mga kasalanan, sa kung paanong tayo dapat ang mamatay para sa ating mga kasalanan, pero dahil sa kaloob na biyaya ng Panginoon ay binigay niya si Jesus bilang ating tagapagligtas. Wala lang tayong ibang gagawin kundi ang tanggapin siya sa ating puso, pagsisihan ng ating mga kasalanan at tanggapin siya bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas. Sabi din nga sa Bible na hindi tayo kayang iligtas ng mabubuting gawa na ginagawa natin para sa ating kapwa, para sa ating sarili. Ang lahat ng yon ay bunga na lamang kapag tinanggap na natin si Jesus sa ating puso. Anong dapat natin itakot sa buhay kapag walang pagkilos ang Panginoon? Kapag ikay matagal ng Kristyano at hindi wala ka naranasan pagkilos ng Panginoon, matakot ka na. Ibig sabihin, wala kang kaugnayan sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga dapat ang Kristyano lagi may sasabihin patungkol sa Panginoon kasi may ginagawa lagi ang Panginoon.
At pagkatapos nga ng aming Sunday worship, ay di umuwi na rin kaming magkapatid. Niyakag ko na siya pa uwi. Pero bago nga kami dumiretso sa bahay, ay sineryoso niya pala yung sinabi ko sa kanya na ilibre naman niya ako ng Jollibee. Ito talaga para binibiro lang. Pero salamat! Mix and match nga to, pero okay na rin yun. At least meron, di ba? Hey! Huwag ka mag-alala, brother. Balang araw may libre din kita sa Jollibee. At syempre, kasama yung mga kapitbahay ko dyan. Aban ako. So, paano ba yun mga kapitbahay? Hanggang dito na lang muna ang aking video. Thank you, Lord! Don't forget to follow and like!